mag-install yung pastor na tira na ilaw. May ilaw. Yan, yung mga, Alam mo. yung mga gwapo. Siyempre, papahuli ba ako dyan? Ayun eh. Yan, pero yung pinakagwapo yun, may hawak ng ano, isasalita. Okay po, Pastor. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Una, ang ating pagbati doon sa ating may kaarawan kapatid, no? Brother Mel. Sabi nga ng Bible, na ang buhay natin, may ikli lang ang panahon, itanim sa isip natin upang tayo po ay makasumpong ng duno. Sabihin, may ikli, samantalayin natin yung bawat pagkakataon binibigay ng Diyos sa atin. Sabi nga rin, no, na yung ating mga kaarawan dito ay matutunan natin bilangin. No, kasi yun ma-appreciate natin na ang Diyos, no, una-una na siyang nagkaloob sa atin ng biyaya ng buhay. Okay? At yun din, di ba? Kung paano dinaragdagan ng Diyos ang ating mga taon, ay yun din naman ang ating kabawasan. No? Parang dagdag bawas lang yan eh. Di ba? Okay. Ganun lang po yan. Sige, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kami nagpupurit nagpapasalamat sa kaloob nitong muli naming pagtitipon sa lugar na ito. Salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin. At nasilayan po namin ang bagong umagang ito na puno ng iyong pong pagpapala. At tining namin sa mga oras na ito, nasamahan po nyo kami, hayaan mo yung mga salita ay patuloy na mangusap sa amin. At una, Panginoon, ay kami po ay makapag-alay ng aming papuri, pagsamba sa iyo, Panginoon. At sa mga oras na ito, sa iyo namin pinagkakatiwala natin ng bagay na ito, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Okay, nais ko mong basahin dito sa awit 127, no? Ang pagpupuri sa kabutihan ng Diyos. Maliban ng Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng tayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong bantay. Di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-aga mag-umpisa, gabing-gabi kung nimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mga mahal. Sa loob ng Panginoon itong ating mga bata, ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Ang lalaking mga anak niya sa panahon ng kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig at malayong mapipilan kung sila man ang kalaban ay magtagpo sa hukuman. Awit 128, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na adikay, o sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibos na may dulang ang mga anak niya. Ang sinumang si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sayon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayang Israel. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, no? At ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pamilya, no? At bawat isang unaan natin ay bahagi ho tayo ng isang pamilya. O tayo mismo ang isang puno ng ating pamilya. Okay, may institusyon ayon din sa Bible na itinatago ng Diyos, no? May tatlong institusyon na ang Diyos ang siyang nagtatag. Una, yung institusyon ng pamahalaan. Sabi doon sa Romans chapter 13, wala daw pong pamahalaan na hindi ang Diyos ang siyang nagtatag. Yan man ay paganong bansa o hindi o Kristiyanong bansa, ang Diyos ang siyang nagtatag ng mga bansa. No, at alam natin, ang pagsisimula ng mga bansa noon, nung una ay nung ma-disperse ang mga tao, no? Nung sila po ay nagangad na magtayo ng tore na nais nila na umabot ito doon sa kataas-taasan. No? Kaya nga po na ang ginawa ho ng Diyos ay sila yung pinag-iba-iba ng wika hanggang sa sila po ay nagtatag, no? Yung po magkakasama at magkakapareho ho ng wika at sila ay nagsama-sama at sila po ay nagkanya-kanyang mga lugar at sila ay doon nagsimula ang sinasabi po natin the beginning of the nation. Okay? So, gayon din, no? Ang isa sa pang institusyon kinagtago ng Diyos ay yung institusyon ng iglesia. No, merong binanggit si Jesus kay Pedro na ikaw Pedro, sa batong ito itatatag ko ang aking iglesia, no? Isa yan sa mga mahalagang institusyon na walang ibang nagtatago niyan
kundi ang Diyos lamang. Pangatlo ay yung institusyon po ng pamilya. No? Kaya nga dito sinasabi doon sa verse 1 ng 127 na maliban ang Panginoon ang siyang nagtatag itong tahanan. Ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. O, tatlong mahalagang bagay din ang makikita ko natin mula sa mga kabanata pong ito ukol sa pagtatatag o katatagan ng ating pong pamilya. Wala naman siguro sa atin hindi maghahangad ng magkaroon ng isang matatag at malusog na pamilya. Tama po ba? Yan. So, una, mahalaga na kilanin natin, na ang katatagan o yung tatlong mahalagang bagay na dapat natin tandaan sa mga kabanatang ito. One, ay yung pong stability, Stability, Yung katatagan ay hindi natin makukuha sa anumang bagay dito sa mundo o hindi sa ating mga naabot sa buhay, na-accomplish sa buhay, Ang katatagan ng isang tahanan ay nakasalalay pa rin sa ating Panginoon. Okay? So, dapat natin kilalanin, acknowledge natin na siyang nagtatag ng ating tahanan. Kung tayo po ay magtatatag ng ating sariling tahanan, mahalaga na ilagay natin sa ating hong pamilya ang isang matatag na pundasyon, walang iba kundi ang Diyos. Kaya, kanina pag-usapan natin yung mga nangyayari sa ating pamilya, di ba? Na hindi natin mawari din, sapagkat yan ang layunin ng demonyo sa buhay ng bawat isa po sa atin, na naparito siya upang manlilang, pumatay at magwasak. Meron man siyang higit na layunin na sirain, hindi lang mo yan yung pang mga personal na buhay, kundi sirain niya ang institusyon na ito na itinatago ng Diyos. Okay? So alam natin na ang pagtatatag ng pamilya ay nagsisimula po sa pag-aasawa. Tama po? Yan. Nagtatatag tayo ng pamilya sa pagsisimula ay sa atin ng pag-aasawa. And later on, pagka nagkaroon ng expansion nito, tayo po'y magkakaroon po ng mga anak, lumalaki yung ating pamilya. And later on, sinasabi nga rito na abutin nawa natin, na tayo po'y magkaroon ng mga apo. Ay, beri sa atin dito mga lolo na. Mga lolo. Tanggap nyo na ba na kayo mga lolo na? Sigurado. Mga lolo na. Okay, so yun ang napaka-inam na gawin po natin sa pagsisimula para yung buhay pagpapamilya ay masumpungan po natin yung katatagan. Ano bang bagyo ang dumating po sa buhay natin ay tiyak na mananatili pa rin po na nakatayo at matatag ang ating pong sambahayan. Di ba? Gayon din, mahalaga yung salita ng Diyos, di ba? Sabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 7, yung doon sa doon sa conclusion niya, doon sa kanyang mahabang sermon sa bundok, ang sabi niya roon, kaya't ang mga nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay mabibilang sa mga taong matalino, na nagtayo ng kanyang bahay doon sa batuhan, dumaan yung mga unos, baha, at man dilubyo na ito, pero hindi nasira sapagkat naitatag sa isang matibay na pundasyon. So kayo din, Kaya na sinasabi rito yung necessity para sa atin, yung maliban, yung salitang maliban, na kung paano rin maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So there's a necessity for a man to be born again, So again din, there's a necessity for a family na itatag niya ang kanyang pundasyon hindi sa kayamanan, hindi sa salapi, hindi sa mga tao, o hindi sa kanyang sarili, kundi mismo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Okay? So stability comes from God. Okay? Yun ang isang mahalagang tandaan natin na kaya nga sa aking mga kinakasal, lagi kong ito yung pinupunto, Kung kayo magsisimula at magtatatag ang inyong pamilya, ilagay niyo yung pundasyon nito sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kasi yung buhay pag-aasawa, talagang yan masalimuot din yan, Aamin tayo. At hindi maaaring hindi tayo daranas ng mga pagsubok at mga problema ng buhay pag-aasawa at pagtatatag ng ating pamilya. Okay, pangalawang S ay yung pong security, Sabi rito, maliban din ang
ilagay natin ang Diyos na magbantay, ang ginawa nitong tore, kahit gumawa tayo ng tore, naglagay tayo ng bante roon, wala rin saysay. Di ba? Noon kasi sa agi na ito ng Israel, bago sila magtayo ng isang lungsod, kadalasan yung lugar, kinukonsideran nila yung mahalaga. Lagi na ito nilalagay doon sa matataas na lugar. Okay? Matataas na lugar. Unang-una, kasi pagka nandun ka sa mataas, malapit ka sa Diyos. Di po ba? Malapit ka sa taas. Dahil pagka napupunta tayo sa inyong mataas na lugar, di po ba? As maano na makikita natin yung itaas di po ba? Hindi ibaba. Okay? So, ang advantage din, kung bakit doon sila naglalagay ng mga lungsod, para kung mayroong lulusob na kaaway, kita kaagad nila. Kaya sila naglalagay ng mga toreng bantayan doon, no? Tanaw na nila kaagad. Kung mayroong lulusob sa kanila, natatanaw na nila yon. At kadalasan din, yung mga muog, no? Bago ka makapasok din naman, ay naglatayo sila ng makapal at matataas na tinatawag natin mga pader. Okay? Paligid yon, no? So, walang mga kaaway nila na maaaring lumusob lamang ng madalian. O talagang mahihirapan ho sila. Amen po? Yan. So, gayon din, no? Kung ang ilalagay ho natin doon ay yung atin hong mga sarili para magbantay. Di ba? Kaya nga tayo, nag-iingat tayo, di ba? Maraming mga pamilya, kaya naglalagay tayo ng mga security camera, ng mga grills, no? Para hindi tayo mapasok ng mga magnanakaw. Tama mo ba yun? So, kaya tayo naglalagay, no? So, sa spiritual sense, ganyan din tayo, no? Na huwag nating hayaan na itong kaaway ay makapasok po sa atin. No? At yan ang kanyang layunin, no ba? Naparito siya upang magwasak. No, yan is ng mga pumatay. Pumatay ng ating mga relasyon, pumatay ng ating magandang pagsasama, no, bilang isang pamilya. Kaya naalala ko po isang ilustrasyon tungkol doon sa isang taong may-ari po, o may mag-asawang may-ari po ng bahay, no? First and second floor. Minsan, no, ay meron pong kumatok sa kanyang pintuan at nang kanyang buksan ay ang ating Panginoong Hesus. No? At winelcome niya, siyempre, si Jesus ang kumatok No? Winelcome niya si Jesus, no? At si Jesus ay nag-alok na, pwede ba akong tumira sa bahay niyo? Ay, opo! Sige po, dito po kayo. Kaya siya po ay inakit niya si Jesus doon sa itaas at sinabi niya ay ito kung mga susi ng mga kwarto, no? At lahat ng mga nandito sa lugar na ito ay sa inyo po yan. Panginoon, nahandog po namin yan sa inyo. Okay? So, sa makatwid, si Jesus ay tinanahan niya doon sa itaas ng kanyang bahay. At minsan naman, meron ding kumatok at nung kanyang buksan ay nakita niya si Satanas, no? Hindi na nagsasabing, pwede ba akong pumasok dito? Kundi talaga nagpupumilit siyang pumasok doon sa bahay, no? Hanggang sa naibuno niya ng una, si Satanas at naitaboy niya, no? At naisarado niya yung pinto. Okay? So, pangalawang pagkakataon, pagtatangka, ay kumatok na naman si Satanas, no? At siya'y nagpupumilit na pumasok doon sa bahay niya, no? At ganyan lamang, no? Yung kanyang struggle na talagang ayaw niya kay Satanas pero tipo pumilit, no? Kaya nalapit na siyang overpower ni Satanas. Kaya somehow ay natagumpay siya sa pangalawang pagkakataon. At umulit yon, no? Yung pangatlong pagkakataon hanggang 4, hanggang 5. Dito na nag-isip, no? Ito pong lalaki, yung ama ng tahanan, kung bakit nagkakagulo doon ay hindi man lang bumababa ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya po yung umakyat, no? Umakyat siya ng second floor at tinanong niya mismo ang ating Panginoong Hesus, no? Sabi niya, ang tanong niya ay, Panginoon, naririnig niyo po ba yung galabugan sa ibaba? Yung nangyayari ho sa ibaba? Alam ko, naririnig ko, sabi ni Hesus. Bakit po gano'n? Kasi si Satanas, maraming beses siyang nagtatangkap pumasok ko rito Gusto niya tumira dito. Ang sabi ni Jesus sa kanya, anak, alalahanin mo,
Ngayong itong bahagi lamang nito ng itaas ang yung pinagkatiwala sa akin. Okay? At yung ibaba, sa iyo pa rin yun. Nakukuha niyo ba yung message ng Diyos sa atin? Kaya nung maunawaan niya, yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, pati na yung ibaba at ang lahat ng bawat kasulok-sulukan na sa lugar na yan, na bahagi ng bahay niya yon, ay ipinagkatiwala niya, ipinagyanundog niya, at pinagkatiwala ko niya sa kanya. Okay? Kaya kapag si Satanas ay nagtatangkang pumatok, no? At ang pintuan, ang Panginoong Hesus na ang siyang nagbubukas. Ha? At alam natin, no? Si Satanas ay tumakbo. Hindi na siya nagtangkang muli na pumasok sapagkat si Jesus ang naroon sa may pintuan. Okay? Sa buhay din natin, sa ating tahanan, huwag nating tayong lubos na magtiwala doon sa mga security cameras, di po ba? Ay, tama lang din naman yun, para tayo mapag-ingat. Pero ang lubos na makapag-iingat po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Okay? Si Satanas ay naparito rin upang magnakaw din, no? So, yan yung tangka na nakawin tayo, no? Sa Diyos na siyang may pag-aari po sa atin. Okay? At yung mga bagay na inihandog natin sa Diyos, no? Yun ang gusto niyang nakawin sa atin. Okay? Kaya, sa buhay natin, lagi natin hihilingin sa Diyos na ingatan niya tayo laban sa masama. Di ba? Yan isang bahagi na tinuro ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Doon sa kanya itinuro sa umukol sa pananalangin sa kanyang mga disciples. Di ba? Ilayo mo kami sa masama. Amen. Yan. So, ano natin, no? Hindi lang tayo humihingi ng patnubay ng Diyos sa atin, kung humihingi rin tayo ng kanyang protection sa atin. Ang Diyos ang higit na makapagpoprotekta sa atin laban sa masama. No? Okay? Amin po? Yan. So, personal, gawin natin personal, di ba? Kung ang kahoy ay meron pong anay, amin po? Yan. Kung ang italo, yung aluminium, meron pong umido. Di ba? So, sa buhay din, natin ay maaring may makapasok na anay. No, ayan ay lumalarawan sa kasalanan. No? May kinalaman ito sa puso natin. No, huwag nating hayaan ang anumang anay na yan na sumira, unang-una, ng ating relasyon sa Diyos, gayon din yung relasyon natin sa ating mga tahanan. Ano ho yun? Ano yung anay na yun? Yung kasalanan. Okay? Tayo pinilalayan ni Jesus, no? Upang tayo po ay mamuhay para sa Kanya at hindi na po para sa kasalanan. No? Pinalayan niya na tayo. Kasi dati, kung magkamali man tayo, gumawa tayo ng kasalanan, parang wala lang eh. Di po ba? Kasi alipin tayo eh. Alipin tayo ng ating sinusunod. Okay? Pero yamang din lamang tayo po ay pinalayan na ng Panginoon. Huwag na tayong hayaang pumasok ang anay na ito sa ating puso, sa ating buhay, sa ating tahanan. Kasi sisirain niya, no? Yung ating mabuti at matatag na pamilya. Pangalawa, yung pride, di po ba? Yan. So, madalas na pinahanod pagka may pride ka, para mo yung asawa mo kung mas mataas ang yung pinag-aralan. No? Meron tayong tinatawag na financial pride. Mas malaki akong kumita sa iyo. Di ba? Minsan nagsisimulan ng pagtatalo at pag-aaway, pagkasira ng ugnayan. Di ba? O meron din tayo tinatawag na kung ano-anong pride. Alam na natin yun. Yeah? Kahit sa spiritual, maaari tayo mas tingnan natin ating sarili doon sa mas mataas at hindi ang Diyos. Ganyan lang naman yan eh. Di ba? Kapag tinitingnan natin ang ating mga sarili sa mas mataas, mas superior, no? Hindi imposible tayo maging diktador, no? Malupit, mangabuso, manghamak, manliit ng tao dahil sa ating kataasan. Kaya nga sinasabi rin sa atin, no? Huwag tayong masa na nag-aakala tayong nakatayo, baka tayo mabuhal. No? Kung dapat mayroon tayong asahan para tayo protektahan, doon sa anay na yon, doon na pumapasok sa puso, isipan natin at kalooban, ay walang iba kundi
ang anay buster, pinaka-master anay buster natin, walang iba kundi ang Panginoon. Okay? At ang kanyang tool, ang kanyang mga salita, amin po ba? No, yung mga anay buster, ano ho yan, hindi po ba? May ini-spray ho doon para hindi mamatay yung anay. No? So, gayon din. No? Walang ibang pwedeng pumatay po roon, doon, magdin noon, maliban sa Diyos at sa kanyang mga salita. Okay, mga lalaki at mga ama ng tahanan, no? Yan no, ang isa sa mga lagay ko natin na alisin ng Diyos sa atin, yung atin pong kapalaluan. Pangalawa, yun pong, una yung pride, di po ba? Pangalawa, yung tinatawag nating sexual immorality. Okay? So, yan ang isa sa mga bagay na sisira, no, ng ating malusog na pamilya. Okay? So, kasi siguro dati yung kinukwento ng ating kapatid, no, na babaero siya. Naturo ko pa kayo. Yung pinakamalapit eh. Malapit. Buti wala si Father. Hindi ko na lang babanggitin ng pangalan. Siya ka, Hindi, sige naman tayo, no? Ako yung matinino na ngayon. Man by nature is polygamous. Di ba? Sinamahan niyo yung bandang kanan. Mga babaero kasi kayo. Di ba? At yan naman talaga, no? Yung tayo sa mga anay na sisira ng ating mabuting ugnayan. No? Lalo na sa ating asawa. No? Kaya nga, mag-ingat tayo, no? Sapagkat mahirap, di po ba? Dahil nabuhay tayo sa ganung may mga extended family tayo, di po ba? Talagang magulo. Di ba? Si David, di po ba? Noon yung polygamy ay permissive, di ba? Marami silang mga asawa eh. Pero ano, magulo. Di ba? Yung perfect will ng Diyos ay isa lang. Di ba? Pagka permissive will, tao may kagagawa nun. Kaya hinayaan tayo ng Diyos doon. Kasi napapilit tayo eh. Di ba? Nagpapatangay tayo doon. Permissive. No? Kaya magulo. Lahat ng permissive, kadalasan magulo ang nangyayari, ang resulta. Nakuha niyo ba? Okay. Sana ganun din tayo, no? At salamat kasi bago ko kasi yan din ang gawain natin nung araw eh. Kaya lang binata pa tayo no? Kaya lang lalo na kung may asawa ka, dapat pag-isipan mo rin, no? Na anumang uri ng pakikipag-ugnayan ay pakikipagkompromiso sa kaaway o sa kasalanan o sa sanlibutan. Okay? Pangatlo, yung pag-ibig sa salapi. Yan din ay mga mga three pitfalls of leadership, di ba? Yung pride, yung pong sexual immorality, at itong tinatawag nating the love of money. Kung maibigin tayo sa salapi. Alam nyo, kapag ang salapi ay higit nating minahal, no, kaysa sa ating mga relasyon, nako, dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Mas mahal mo yung pera natin, kaysa sa ating asawa, sa ating pamilya. Di ba? Totoo. Talaga yung mga nahumaling din sa mga pagsusugal. Di ba? Sa mga bisyo ng buhay. Di ba? Di ba? May pambisyo pero walang pamili ng pagkain sa pamilya. Di ba? So, pagka ganun ay nagpapakita yon, nagpapakilala na tayo po ay mas naibigin sa salapi kaysa sa ating mga ugnayan. Kaya lang magkakaroon mo tayo ng problema. Totoo hindi. Totoo yan. Yan. So, iwasan natin yung mga anay na yan na pwedeng pumasok sa atin. No? Kasi yung tukso, dyan lang yan eh. Yung malalayo sa atin yan eh. At yung ating makasalanang likas, naroon pa rin yan eh. No? Naghihintay lang ang diablo ng pagkakataon na tayo ay magsalita, kumilos, gumawa, no? At doon ho siya nakakasingit sa atin. Okay? So, bantayan natin. Kung sino man ang higit na makapagbabantay po niyan sa atin, ay walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang mga salita. Okay, kaya huwag tayong huwag tayong masaktan kung tayo tinutuwid ng Diyos. Kasi para sa ikabubuti natin yun no? Minsan ang salita ng Diyos talagang masakit. No? Pero inaakit tayo nito tungo sa restoration. Makapanumbalik tayo ng mahinang na ugnayan, una-una sa Kanya, at kayo din sa ating mga makalupang mga ugnayan, lalo na sa ating pamilya. Okay? Stability comes from God. No? Security comes from the Lord. Amen. At yung sustainability, no? Yung
sino ang magpapatuloy, no, na gagawa sa atin sa pagpo-provide ng ating pangangailangan, kalakasan, kapayapaan, lahat ng provision ay ang Diyos ang siyang nagsusustena nito sa atin at makapagsusustena nito sa atin. Ano po? Yan. O, kasabay na rin yun, dalawang nabanggit po natin. Sino magsustain sa atin para magkaroon tayo ng isang matatag na pagsasama bilang pamilya? Ang Diyos. Sino rin na makapagbibigyan ng security sa atin? Higit. Walang iba kundi ang Diyos. Sino magsusustain nun? Ang Diyos. No? At yung ating mga pangangailangan nito, no? Kahit doon sa panahon na tayo nagkaroon na ng expansion ng pamilya natin, tulad ng pagkakaroon natin ng ating mga anak, di ba? Kaya nga mahalaga yung ating mga gampanin bilang mga tatay sa ating ng mga anak. At itong madalas na magiging malaking pagkukulang ng mga tatay. Maayon yung mga aso. Okay? Tayo po ay itinalaga ng Diyos para maging saserdote ng ating pong pamilya. Okay? Tayo ang inilagay ng Diyos doon para mag-lead sa kanila. No? Lalo na sa mga ukos sa spiritual. Okay? Hindi lang ating tungkulin provide yung pangangailangan nila, yung pag-aaral nila, di ba? Yung pangangailangan nating asawa, di ba? Yung kanilang mga pagkain, kakain, hindi lang ho yun. Kundi ang higit nating tungkulin sa atin ng mga tahanan ay yung tayo ay maging mga priest, saserdote ng atin ng tahanan. So tayo dapat ang numero unong nagtuturo sa kanila, no, ng salita ng Diyos. Okay, hindi pa rin hulihan lahat. Pwede pa rin tayo magsimula. Kasi nga, marahil yung bunga tayo ng broken family. O baka yung pamilya natin mismo ay broken. Di ba? So tayo ngayon, nakilala natin si Kristo, no? Ay isa pa rin, no? Nakasalalay yung pagre-restore sa atin. O, sa kanya pa rin nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Ang mga wala sa ayos, okay, ay kaya niyang ayusin. Amen po? Magtiyaga lang ho tayo. Magtiwala lang ho tayo sa Kanya. At na lahat ay maayos. So siguro hindi na nalingin sa atin na may mga desisyon na dapat desisyonan, no? Na mahirap, no? Sapagkat maaaring nakapag-establish na tayo ng ganung lalim ng ugnayan natin, pero alam natin yung relasyon na yon ay hindi tama. So kailangan natin putulin. Kailangan din tayong magpasailalim kung ano yung plano, layon, at kalooban ng Diyos. So, merong ganung uri ng pagtatakwi sa ating nais, sa ating kalooban, sa ating pagnanais, sariling pagnanais. Parang nanalangin si Jesus, di po ba? Nung sa hardin ng Getsemani, Ama, maaari po bang ilayo sa akin ang saro ng pagdurusang ito? Pero gayon pa man, tingin niyo po yun, masunod ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Magkaroon din ho tayo ng ganung klase ng saloobin, no? Kapag ang issue na ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi maaaring tayo pa rin na masunod di ba? O ang Diyos. Ganun lang ho yan. Okay? Amen po. So, ano yung tatlong S? Parang SSS ho yan, di ba? Una, stability. Gusto mong maging matatag ang iyong pamilya, no? Sa Diyos mo, ang Diyos ang siyang ilagay mo roon sa loob ng iyong puso, no? At yung tahanan na pinangungunahan. Okay? Pangalawa, yung pong security, no? Ang Diyos lang ang makapag-higit, no? Na makapag-iingat po sa atin, no? Sa ating sambahayan. Pangatlo, yung sustainability, no? Kaya nga, kung sabi rito, kung ang Panginoon ay patuloy nating susundin. Sabi, ang buhay niya ay patuloy na, tingin niyo po, patuloy na pagpapalain. Yun Yung nagsusustain na yun, yung patuloy na pagpapalain. Okay? So, hanggang doon sa iyong lahi, no, ay paramihin. It's a sign of blessing ho yan. Di po ba?
kaya tayo nagkakaanak, kaya tayo nagkakaapo, o kapu-apuhan, ay isang tanda ho yan. Palatandaan ng pagpapala ko ng Diyos sa atin. Okay? Hindi lamang pag-unlad, no, sa lahat ng aspeto ng buhay, no, kundi ang higit sa lahat yung malalim na ugnayan sa Diyos ay atin hong higit na matatamo. Yun ho kasi yung pinakamahalaga, yung relasyon natin sa Diyos. Kasi kapag ang Diyos ay sa atin, nasa atin na ang lahat ng bagay. Sabi nga ni Jimmy Swaggart, hindi ko kailanman ipagpapalit ang sandali ng presensya ng Diyos sa anumang laki o amount ng dollar, sabi niya gano'n. Tatanda ko sinabi niya gano'n. Hindi niya rin pagpapalit gaano mang kalaking dolyar ang sandaling presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sana ganun din tayo. Okay? Mga tatay, mga nanay, no? Tayo po, no? Kaya tayo binuklod ng Diyos ay hayaan nyo ang Diyos ang siyang magtali sa atin at gawin natin pundasyon ng ating pagsasama, no, ng ating pamilya, ating mga anak at sa lahat ng ating magiging mga lahi. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Okay? So, mahalaga rin, no, na paano sa pagsisimula ng buhay natin una, personal, ay tanggapin natin yung biyaya at kaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo. Pisikal, kaya tayo tumatanda, kakasakit, mamamatay tayo. Ano mang mga sandali, no? Sapagkat ang kamatayan ay lagi hong nakaabang sa atin. Pangalawa, no, ay sabi roon ng bunga ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang kamatayang pisikal, kundi kamatayang espiritual. Kahit ang tao ay nabubuhay sa pisikal, dahil daw po sa kasalanan, tayo daw po ay patay spiritually. Kapag tayo namatay sa pisikal at namatay tayo spiritually, mamamatay ho tayo ng eternal. Yun yung sinasabi ng Bible sa 1 Thessalonians, no, na kung saan ito yung tayo mahawawalay doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ho ay pangwalang hanggan. At doon ho nakadestino ang lahat ng mga makasalanan. Yun ho ang masamang balita. Lahat ng tao makasalanan. Gano'n mang kabuti ang tao, siya pa rin ay nakakagawa ng kasalanan. At kung hindi makasalanan ng tao, hindi siya mamamatay. Kasi yun ang bunga ng kasalanan. Okay? So, anong kailangan natin gawin? Unang-una, aminin natin tayo po yung mga makasalanan. Pangalawa, pagsisihan natin at talikuran natin ating mga kasalanan. At pangatlo, tanggapin natin yung kagandang loob ng Diyos na yon na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus. Tanggapin ho natin yun. Bilang kabayaran ating mga kasalanan at yung kanyang muling pagkabuhay na iyon ang siyang naging pagtatagumpay at pag-asa ng lahat ng mga taong sasampalataya sa buhay na walang hanggan. At kung yan, ang nais mo, kaibigan, ay maaari kitang akayin doon sa isang maikling panalangin. Panalangin mo ito ng taimtim sa iyong puso at makikita mo ang pagkakaiba ng Jesus ng kasaysayan at ng Jesus ng karanasan. Tayo lahat ay manalangin. Kaibigan, kung nais mong tanggapin sa Jesus sa iyong puso, ay panalangin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan sa aking mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aking pong mga ginawa. Patawarin niyo po. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay akin pong inihahandog sa iyo. Baguhin mo po ako, palayain mo po ako, pagalingin mo po ako, at gamitin po ninyo ang aking pong buhay para sa iyong kaluwalhatian. Marami pong salamat na yung aking pangalan ay isinusulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaya nanalangin ng ganon, kaya magpatuloy na basahin mo ang kanyang mga salita, no? At akayin ka nito tungo doon sa lubusan mong kalayaan, pagbabago sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyong munting mensaheng ito sa amin bilang kami na mga ama at mga nanay ng tahanan. Panginoon, salamat sa mensaheng ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang kami po ay tunay na magkaroon ng isang matatag at maayos at malusog na tahanan, Panginoon. At alam namin na ito po ay magsisimula sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At patuloy po namin isinasalalay sa iyo, Panginoon, ang aming pong sambahayan. Kung ito'y wala sa ayos, Panginoon, kayo po ang siyang aming tagapag-ayos, Panginoon. Kinikilala po namin na sa iyo nakasalalay ang kaayusan ng lahat po ng bagay, ang maging ang mga bagay na sira sa aming pong buhay, personal, o sa aming mga sambahayan, Panginoon. Lord, dalangin ko po na kayo po ang siyang magbuklod muli, Panginoon, mag-restore muli, Panginoon, ng isang maayos at magandang pagsasama, Panginoon, lalo po ng mag-asawa, Panginoon, maging ang relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang sa kanilang mga anak at mga apo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na katatagan, Panginoon, harapin namin ang mga pagsubok na darating pa, Panginoon, sa aming sambahayan. Ito man may kinalaman po sa pisikal, ito man may kinalaman sa pinansyal. So anumang bagay, Panginoon, o Diyos, ay matutunan pa noon namin laging umasa sa iyo, magtiwala sa iyo, Panginoon, na siya, ikaw, na siyang nakapagbibigay ng natatag na pagsasama sa kabila ng aming mga pagkakaiba-iba. Lord, kayo rin po, Panginoon, na mag-secure sa amin, Panginoon, sa aming sambahayan, Panginoon. Lukoban mo kami ng iyong proteksyon, Panginoon, laban sa masama, Panginoon, laban sa mga kasalanan, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon. Sa puso po ng bawat isa po sa amin, aming kalooban at isipan, Panginoon. Patuloy mong ingatan, Panginoon, ang mga bagay na aming iniisip, nilalayon, Panginoon, at gayon din ng aming puso, Panginoon. O God. Sa gayon ay patuloy kaming masusustihan, Panginoon. Kung kami patuloy na magtitiwala sa iyo, gayon din naman, Panginoon, ang iyong pangakong kami ay patuloy po ninyo pagpapalain at kakatagpuin, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga pangailangan. Pagpalain po ninyo ang bawat aming sambahayan. Tulungan po nyo kaming patuloy na maging pinuno ng aming pong mga tahanan, Panginoon. Para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, kayo po ang higit naming Master, Panginoon, at Hari, Panginoon, ng aming pong mga tahanan, Panginoon. At sa iyo namin, ibinabalik at pinagkakatiwala ang lahat po ng bagay na ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. 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 Si Father Mel, pray ka muna namin. Special yun. Ito na. Okay. Manalangin natin si Mel. Tayo tayo. Sige tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami umaasa, Panginoon, ng iyong pagkilos sa aming buhay ng aming kapatid na Mel. Panginoon, o Diyos, ay yung dumadaan sa krisis po ng kanyang karamdaman, Panginoon. Naniniwala kami na lahat ng nangyayari sa aming buhay, sa kanyang buhay, Panginoon, ay meron po kayo mabuting dahilan, Panginoon. Ito ang sandali, Panginoon, ay pangbutos po namin ipagkatiwala sa iyo ang kanyang buhay, Panginoon. Kayo ang may bigay nito. Kayo pa rin may kapangyarihan kumuha nito, Panginoon. At mag-extend nito sa buhay namin dito sa pansamantalang daigdig, Panginoon. At hilingnan po namin, Panginoon, na siya nga po, Panginoon, ay yung pupukin, kakabagan, Panginoon, sa mga oras nito, kahit na nga po hindi na siya mag-undergo ng medication, Panginoon, naniniwala kami. Na ikaw pa rin ang aming greatest healer, Panginoon. You are Jehovah Rapha, Panginoon, nagpapagaling ng aming pong mga karamdaman, Panginoon. Nang nakukat, Panginoon. Sa lahat ng may katapatan ng kanilang puso at may pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, yan ang iyong pinangako, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa aming kapatid.
Lord, sa mga oras na ito, ginagamit din namin ang kapangyarihan na pinagtatusan ngayon sa lahat ng mga sumampalataya sa iyo. Na sino man mapatungan ng aning kamay ay gagaling sa kanila sa mga karamdaman. Yes, Lord. Kaya yung authority na yan, Panginoon, ginagamit po namin. Nakakaisip po kami sa mga oras na ito. Panginoon, na ito po ay willing po namin sa pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus. In the name of Jesus, Panginoon. That's your servant. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Salamat po. Hallelujah. Binawasak namin ang mga espiritu, mga bagay, Panginoon, mayroong depekto sa loob ng katawan, sa labas at ng katawan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon, sa kanyang buhay at sa kanyang sambahayan, Panginoon. Yung kahabagan mo ay patuloy po namin dalangin para sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kain muna tayo. Happy birthday, Kagawad. Thank you very much, brother. Sige po.